tanghali. At ano ba ngayon? Anong araw ngayon? Miyerkules ng umaga, no? Ng tanghali. At Brian, meron kayo mga gusto itanong tungkol sa mga pangyayari mga nakaraang araw. At meron din kami ibabalita. At ang unang balita rito ay meron tayong na-aresto na sinusubukang palitan ang kaso at baguhin ang takbo ng ating paghahabol sa mga salarin sa missing Sabongeros. At merong nahuli ang CIDG noong isang araw na sinusubukang suhulan itong mga nagrereklamo na kamag-anak ng mga missing Sabongeros. Nandito po si Retired General Eli Cruz, ating Assistant Secretary, to brief you on what transpired Tuesday ba? Yes, sir. September 15, sir. Monday. Sige. Magandang tanghali sa ating lahat. Bago kumpisahan yung pangyayari noong September 15 dito sa Manila East Road sa nangyari sa Taytay Rizal, pakatandaan natin na 8 kaso ng missing Sabongero ang ating inimbestigahan. At isa rito yung Manila Arena Incident. Dito sa Manila Arena Incident, ang pinakatumatayong leader kasi dito ng mga pamilyang nawawala ay si Mr. Butch Inonog. Ito si Butch Inonog, magmula pa nung inimbestigahan natin ito sa CIDG, nung panahon na kainitan ng investigation ng CIDG dito, noong 2022, siya yung tumatayong leader. Pero sa ngayon, hindi na natin siya nakikita. Kasi ang balita natin ay naareglo na siya at nabayaran na siya sa isang malaking halaga ng mga pinagbibintangan na salarin dito sa missing Sabongero. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung si Mr. Inonog at saka yung kanyang yung asawa, yung kalibin partner ng kanyang anak na si John Inonog. Si John Inonog kasi yung anak ni Mr. Inonog na nawala na Sabongero. Si John Inonog yung missing Sabongero. Meron siyang kinakasama na si Janina Pillarta na meron silang 2 anak. Sa ngayon, hindi na nakikipag-cooperate sa investigation si Butch Inonog kasi nga nabayaran siya. Ngunit ang tumatayo na lamang na para sa pamilya ng Inonog ay itong kinakasama nung nawalang Sabongero na si Jaja kung tawagin. Sa ngayon, bago nangyari itong entrapment operation, ay pilit ni kinukumbinse ng pamilyang Inonog na itong si Jaja ay sumama na rin sa kanila. Huwag na rin magreklamo. Pero si Jaja ay hindi pumayag. Gusto niya ng hustisya para sa kanyang kinakasama. Kung kaya't naging complainant na rin si Jaja dito sa pagpapail ng kaso sa missing Sabongero, kaya nandito na rin sa DOJ yung kaso. Kaya minsan, napag-usapan namin ng mga CIDG na dapat hulihin natin yung mga kumukumbisi sa kanya na aregluhin siya. Kaya nagkaroon ng entrapment operation noong September 15, ganap na alas 11 ng umaga dito sa Manila East Road, Taytay Rizal, kung saan pumayag si Jaja na makipagharap dito sa kumukumbisi sa kanya na aregluhin. At ang nangyari, ang inutusan ni Mr. Butch Inonog ay yung mismong anak niya na si Cristina Bernabe, kasama yung kanyang asawa na si Alvin Bernabe. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng 1.5 million pesos, kapalit yung kanyang pananahimik. Siyempre, lahat ito ay kinasa ng CIDG for entrapment operation. May dala-dala ito sila Alvin at Cristina na recantation para firmahan ni Jaja sa kapalit yung 1.5 million pesos. At nung naayabot sa kanya yung papel, nakalagay doon yung mga pangalan ng mga inakasahan natin sa missing Sabongero. Yung mahigit 60 pangalan na sinasabi ron na kinumbinsi lang siya ni
ng ating whistleblower na si Julie Patidongan na sabihin yung mga bagay-bagay na yun kaya sa nagre-reklamo. Ngayon, ina-atras na niya, nire-recant na niya yung mga sinabi niya doon sa unang salaysay niya. At nakalagay mismo ron yung pangalan ng mahigit 6 na pong inakasahan sa missing Sabongero. Kapalit yung 1.5 million na halaga. Nung inabot na sa kanya at pinirmahan niya ng hindi naman tamang lagda, kaya inaresto na ngayon itong mag-asawa na si Alvin at Christina Bernabe. Kaya ngayon, nakasuhan sila ng CIDG ng kasong obstruction of justice, perjury at saka great coercion sa Office of the Provincial Prosecutor ng Rizal Province. Sir, na-identify ba who's behind? Kasi siya pinutusan lang itong yung tatay as yung mga anak. Na-identify ba sino yung nabuto sa Yan ang effort ngayon ng CIDG para malaman kasi although yung ating mga akusado ay may karapatan namang manahimik, pero nag-e-effort ang ating CIDG kung saan nanggaling yung pera na ipinambayad o inabot kay Jaja. Kasi bagamat alam natin, naniniwala tayo na yun ay galing kay Mr. Inono. Kasi malaking halaga ang tinanggap ni Mr. Butch Inono. Yun ang ating na-receive na impormasyon. Kaya siguro pinipilit niya na sa loob ng kanyang pamilya, wala nang naging problema. Kasi maaaring nangako siya doon sa nagbigay sa kanya ng malaking halaga na yung buong pamilya ay magkakaisa na hindi na itutuloy yung kaso. So siguro dahil meron pang isang Jaja na humahanap ng hustisya, kailangan masama siya sa grupo ng pamilyang Inono para manahimik na lahat. So maaaring yung 1.5 million galing dun sa pera na natanggap ni Mr. Butch Inono. Masasabi ba natin, sir, na isa ito tungkol sa mga kinailat ng complaint? Yes, yes. So sir, 1.5 clarification lang. 1.5 talaga yung ano or tranches pa? Or 1.5 yung nandun mismo sa... 1.5 million 1.5. cash. Nandun naman sa mga larawan na pinakita ng CIDG. Sir, clarification. Yung sa pinaparekat na 60 plus names kasama po si Charlie Ang. Nandun siya. Bukod po kaya kay Jaja, may iba pa po ba na maaaring ginagawa rin yung ganitong scheme na para mag-recant? May mga informasyon? Noong 2022, nakakatanggap kami ng impormasyon na isang kasamahan ninyo sa media ang lumalakad para makausap yung mga pamilya ng missing Sabongero na maayos na at kapalit ng ng halaga. So kasama yon sa mga inimbestigahan din namin. Ngunit hindi nagpatuloy dahil nandito na nga tayo at yun pa rin ang tinututukan natin kung sino pa yung mga ginagamit ng mga inakusa na namamagitan para maareglo itong mga pamilya. Regarding the investigation, paano po ba yan? Kung sakali lang na mag-recant nga si Jaja, syempre may mga iba pa pong complaint na hindi po, ano po ba yung effect, if ever? Yung kasi ang paniwala namin dito, kaya nga pinipilit ni Mr. Inono na si Jaja ay mapasama sa kanila. Para yung kanyang pangako doon sa mga nagbayad sa kanya ng pera, ay halos kumpleto na yung kanyang pangako. So hindi naman natin masasabi na pag wala na si Jaja, hindi tutuloy yung kaso. For Secretary, so yun po, paano po yung ano na po yung update dito po sa... Ano yan, based on this incident rin, yung nawawalang Sabongero, may 2 anak dito sa babae na nagreklamo. Kaya kinakasama, pero parang asawa niya talaga, common law wife niya. At syempre may stake dyan ang mga anak nila. And they're the guardians. Ang guardian niyan yung babae, yung nanay. Kaya mahalaga na makita natin, there's really an attempt to obstruct justice. Na huwag magkaroon ng katarungan at yun nga, dinadaan sa pera ang lahat. May mga litrato tayong nabamahagi sa inyo sa mga nakunan nung hinuli ng mga to. Yung perang dala,
At meron pa rin mga salaysay, meron, no? Nandiyan lahat ng mga litrato. Kaya ito nga, it's an attempt to use money to silence everybody para wala na magreklamo. Pero ito nga sinasabi ko sa kanila. The state has an interest in this. Ito ay isang bagay na dapat pangalagaan sa ating lipunan bilang mga Pilipino. Hindi na ho ito pamilya nag-aatlas ng demanda kasi nagkamali sila. Hindi na po ito eh. Ang alam na ng Estado ang nangyari, meron ng mga testigo ang Estado tungkol dito, at meron na tayong kasong i-final. Kung gusto nilang kalikutin yung kaso, nagkakamali sila. Andyan na yung kaso. Kaya, kailangan talaga ito yung maging aral din sa lahat na pagkaganito na po ang estado ng kaso, ay hindi ho tayo dapat makialam at awatin ang proseso ng batas. Ang pag-awat niyan po ay isang krimen at yun po yung ating gustong parusahan. So sir, kahit theoretically may recantation, tuloy pa rin understand PI yata tomorrow. Tuloy yan. Kasi nga marami namang nagreklamo eh. Sinisika pa rin nila mawala itong mga taong ito nagreklamo. Pero sinasabi ko nga eh, ang Estado may interest dito. At pag meron kami nahuli dyan na sinisikap na palitan ang kwento, talagang kakasuhan namin. Hindi namin talaga papayagan yan. Hindi namin papayagan. Okay. Sir, ano po yung possible na isang pa if ma-identify yung pinaka-source? Yung unang pong nagbayad? Then itutuloy natin hanggang sa kung saan aabot ang ebidensya tungkol dito. May lead na kayo, sir. Sino yung possible? Pinag-aaralan pa. Yan ang pinag-aaralan ngayon. Kasi, alam mo naman, we have to take this out honestly from each and every witness. Hindi na po uso yung mga third degree. Hindi ko tayo pumapayag dyan. We are trying to our best to really come up with an honest to goodness cases where we stand. Okay? Sir, ibang topic. Other topic. Yung task force natin sa NBI, to inform you, would be Undersecretary Andres, who's in charge of the task force for the DOJ. Jesse. So, magandang tanghali sa inyo lahat. Nag-issue po ng department order ang ating butihing secretary para bumuo ng isang task force kung saan po ang iba-ibang units ng NBI ay magtutulong-tulong para po dun sa investigasyon ng mga public works projects at flood control projects. So kasama po dito yung mga accountants, forensic accounting na gagawin, mga investigador, at kasama rin po yung mga money laundering aspect. Kasi ho, ang gagawin po natin, kaya po ng nauna ng ginawa, magkakaroon po tayo ng mga seizure, freeze order sa mga properties. So meron din po tayong mga eksperto na sinama dito sa NBI para po magtulong-tulong at ilulunsad po natin ito agad-agad dahil meron na nga po tayong inireport ng mga ghost projects na nakuha na. Nung una 3, meron pa pong 2 bago at kinakala po namin lahat ng mga reports na related po sa public works at flood control projects na ghost or substandard. So magtutuloy po ito at pag naitayo na po at gumagana na rin po ang Independent Commission for Infrastructure, makikipag-ugnayan po kami, tatanggapin po namin lahat din po ng mga ebidensyang dadagdag nila at we are also willing to share what we have already called in evidence based on the efforts of the NBI. We know ano pong mga kumpanya yung mga uunahin ng task force? Meron na po tayong nasimulan, ngunit dun sa una pong binanggit ng ating Pangulo na 15 biggest contractors, doon po kami nagpo-focus in the meantime. At yung mga nauna nga pong investigasyon, lumalabas na sa Bulacan, nauna na po naming nakuha yung mga ebidensya tungkol doon sa mga ghost projects na fully paid, pero wala naman palang actual na na-deliver. Kasama po ba rito yung mga korporasyon po ng mag-asawang Diskaya? Doon sa 5 nakuha, posibleng may kasama mga korporasyon ng mga Diskaya. Pero meron din doon 2 na hindi Diskaya.
Sir, anong extent ng investigation? Masasama rin ba rito yung mga congressmen, mga senador na nililink? Yung pagkuha ng ebidensya sa ngayon, medyo kompleto na with respect to the Ghost Project. Meaning, na-identify yung lugar, na-identify yung funding, na-identify yung inspection na wala talaga nangyari, up to the level of the DPWH. At the full payment and release of the payment is already documented. So, mali po talaga, malversation, amounting to plunder even. Pero yung mga iba pong lahok doon sa conspiracy, binubuo pa ho namin ang istorya. Sir, kanina may sinasabi si Director Santiago na among the projects na awarded sa Visayas, itong NBI building, and sabi niya, two firms under Visayas, sabi niya na papatingnan din daw niya. So, sir, ano maging epekto nito sa ongoing NBI project since yung name ng mga Visayas ay nadadrag sa mga anomalies, and yung permit nila, I understand na na-revoke na ng PICAB, yung license nila. So, how ba yun? I think we have to look at one project at a time. Okay. Pero ang problema, kung talagang natanggal yung accreditation nila sa PICAB, mukhang hindi nila mapapagpatuloy yung project. So titignan natin. But if there are provisions in the contract that will allow the replacement of subcontractors or part of it, then we want to continue with the project. Hindi naman sila lang ang pwedeng asahan. Meron namang ibang pwedeng mag-take over. Kaya lang, sir, we went there to visit the site. Nakalagay doon sa kanilang contract agreement, supposedly September 6, tapos yung phase 1. But when we arrived there, walang any, parang in-ear lang, but no foundation was constructed at all. Maybe we will monitor that first. We'll do the complete inspection and give you an update pag nakita na namin kung anong status ng construction. May nabayaran na. At saka yung progress billing, tignan natin kung tugma doon sa natapos sa trabaho. Secretary, baka may we hear ano po yung marching orders sa NBI, sa DOJ? No, ano yan? We just have to gather the evidence. Call a spade a spade. Nobody will be spared. Ano yan? We're also reviewing the contracts of the DOJ regarding the 15 firms that were cited by the President. Kasi meron pa kami na ibang nababalitaan na ibang mga contracts. Kaya yan, yung sa NBI, ngayon ko lang nalaman yan, that the Visayas were part of it. So we'll find out. And kaya nga, sabi ko, hindi ko sinasarado yung pinto sa Vizcaya couple kung sila'y magsasalita at sasabihin nila yung buong katotohanan. Kasi mahirap po na hindi ho buong katotohanan ang lalabas. Kagaya nito, NBI building na involved, very close to home. Kaya hindi ho natin papayagan talaga na lumusot ito ng malugi na naman ng gobyerno sa ganitong usapan. Kaya titingnan natin progress billing, titingnan natin yung contract, and we will talk to them. Kung sino ang kausap nila, kung sila yung hinahinga ng pera tungkol sa isyong to sa NBI building. Kasi ano yan matagal ng pangarap ng NBI na ayusin yan, pero talagang every step of the way nakikita natin itong mga contractor na to. Meron talaga silang mga balak na hindi maganda. Pag ganyan ba, sir, ang nakalagay kasi, ang sabi ni Director Santiago, DPWH daw yung nagpag-lead. Yes. Ano yan we have to look deeper into it. Yung budget kung saan ang galing, kung paano, kung meron nagninong sa budget na yan. Diba? Yun naman yung tinatawag na funder, at kung meron talagang naging kausap dyan. Kasama yan sa dapat natin pag-aralan. Wala tayong sisinuhin dito. Lahat ng dapat managot dito. Which means even government officials. Pero lahat, wala tayong sisinuhin dito. Sir, clarify, the government will probably award it to another contract, just complete that project. Yun lang naman ang resort na pwede natin gawin. Kasi nga wala naman lisensya to, hindi na sila pwede magpatuloy. At kung wala pa naman na natatapos, kailangan isoli nila. Diyan papunta yan. Kaya sabi ko nga, kahapon, nung nandun kami sa budget hearing, hindi sarado ang pinto sa Vizcaya maging testigo. Pero sabihin nila yung buong katotohanan. At marami kaming itatanong sa kanila tungkol sa bagay na to. Doon natin unahin sa NBI building. Ombudsman, sir, may update ba?
May clearance saan, na ba saan? kayo, sir, sa ombudsman application? Ano, basta tuloy-tuloy ang application natin at lahat ng legal remedies na pwedeng gawin, ginagawa. Alam mo naman, ganun talaga. There's no easy thing in this life. Talagang gustong pahirapan ang proseso, dadaan tayo ron. Kasi nga, gusto nating makagawa na mabuti sa lipunan. Talagang I sought this position. I'm seeking the position because it is the right thing to do at the right time. It's very challenging pero we're up to it. Hindi wala tayong aatrasan dito. Matyaga tayo sa buhay. We go to work every day. We will make sure that something is done every day to solve these problems, and especially corruption. Dapat talaga, pagkakataon na talaga ng lipunan natin na makabangon, makaahon dito. Talagang the impunity of it is alarming. Alam na natin yan. Kaya nga, itong rally nga sa Sunday, ang Pangulo sana gusto sumama, kaya lang siya ang Pangulo. Hindi niya dapat inaano to. Pero we're asking the PNP and the NBI to watch over the rally so that we can protect everybody. We will make sure that it is a safe rally, that nobody comes there to disrupt it, at maging peaceful na. Okay? Thank you.